Hi everyone! Welcome to the Empath Archives, another love reading, timeless and general. Take what resonates lang po. Maybe some part of the reading makaresonate kayo, some part of it hindi. Tingnan natin ngayon kung anong love connections, lessons in life and guidance ang ating mababatid for this reading. So, minsan pagpasensya nyo na yung mga ingay sa paligid dahil may ginagawa dito sa tapat namin, okay? So, tignan natin ngayon kung anong love connections ito, mga gabay at aral sa buhay, pag-ibig. Spirit guides, send me messages. Anong love connections, lessons in life, guidance ng ating mababatid for this reading? Spirit guides, send me messages. Ace of Cups. Judgment. Temperance. Six of Cups. Queen of Cups. Medyo malalakas dito ang energy ng mga water sign. Cancer, Scorpio, Pisces. The Empress. Queen of Wands. And tingnan natin yung bottom of the deck. Five of Swords. Five of Swords. Medyo complicated lang dito yung naging relasyon mo. Tingnan natin. Ayusin muna natin to. Okay. Yan. Medyo naging complicated yung relasyon mo. Malakas dito yung third party. Yan. Parang yung taong mahal mo ay nakatali pa sa isang relasyon na kung saan hindi pa pwede. Hindi pwede. Hindi kayo pwede. Pero nagmamahalan kayo. Pero kahit gusto ng person mo na maging kayo o magsama kayo, hindi pwede kasi nakatali siya sa isang relasyon na kahit hindi siya masaya. Mahirap yung ganun, no? Maari kasi yung person mo is married to another person, pero hindi sila masaya. Walang pagmamahalan. Kaya ang hirap-hirap ng kalagayan para sa kanya dahil ikaw yung maaring mahal niya, ikaw yung gusto niya, pero wala siyang magawa dahil wala. Nakatali pa siya doon sa relasyon na yon. O, ang hirap ng ganun. Mahirap yung isang pagsasama na walang pagmamahalan, pero hindi nyo magawang lumigaya sa piling ng tunay ninyong minamahal dahil nakatali pa kayo doon. Ibig sabihin, maaring kasal kayo doon sa taong yon. For whatever reason, pinakasal mo yon or, diba, at hindi pa, sabihin natin, legal na pwede kayo magsama. Meron dito, judgment. Naging mahirap para sa'yo. Pero, nang mga umpisa kasi, medyo you are blindfolded. Diba? Kasi, nagmamahalan kayo eh. Pero, ang nangyari dito, dumating din yung tamang time na nagkahiwalay kayo ng person na yon kasi mas pinili ng person na yon na kahit masakit para sa kanya, kahit mahirap para sa kanya, piliin pa rin kahit hindi siya masaya. Parang inisip niya lang yung tama kahit hindi siya masaya. Maari yung person mo na yon mas bata sa'yo. Kaya siguro maaga rin siyang natali. Pero yung dumating yung time na nagkakilala kayo, wala. Hindi siya malaya.
Pero may feelings talaga sa'yo yung person na yon. Mahal ka ng person na yon. Wala lang magawa yung pagmamahal niya sa'yo. You still care for that person. Somehow, pinapanalangin mo pa rin na nawa maayos nang maging kalagayan niya, kung maging kayo man. You still love that person. Nagkataon lang talaga na hindi talaga proper timing ang nangyari sa inyo. So maybe you have to wait. Kung dumating man yung tamang panahon na malaya na siya ng tunay at legal, kasi yung person na yon sobrang attracted pa rin sa'yo. Palagi ka pa rin niyang iniisip at maaring dumating yung panahon na magkaroon ng pagkakataon sa tamang panahon ang inyong pagmamahalan. Pero tingnan natin kung ano pa ba mangyayari. Spirit, guys, send me more messages about these love connections. Ano bang possible na mangyari sa connection na to? Five of Cups. Alam mo, nakakaawa yung energy ng person mo. Kasi, kahit mahal ka niya, wala siyang magawa. Nagsasuffer siya dun sa relasyon nila ng kasama niya ngayon. Kahit hindi siya masaya. Sobra. Mararamdaman dito yung kalungkutan niya. Na sana ikaw na lang yung mas nauna niya nakilala. Pero nandito yung Six of Wands. Magiging successful ang inyong connection. Maaari siguro dumating yung tamang panahon na yung person mo yung maging malaya sa taong yon at magiging kayo. The Lovers. Kaya siguro nandito rin si Temperance kasi darating yung right timing, divine timing, perfect timing para sa inyong dalawa. Na maaari kasi sa mga panahon na nagkakilala kayo at nagkaibigan, hindi nga siya malaya. Yun yung sinasabi nating wrong timing para sa inyong dalawa. Okay? Pero darating yan, hindi natin alam kung kailan. Siguro, kapag meron na siyang lakas ng loob na tuluyan ng lisanin yung ganong klaseng relasyon, kung sabihin natin yung sa iba, magpa-file ng, kung nasa ibang bansa, divorce, dito annulment, diba? Para tuluyang siya makawala na doon. At mabigyan ng pagkakataon kayong dalawa na magsama ng legal. Okay, so tingnan natin ang mga messages para sa inyo. Angel message para sa connection na to. Peaceful resolution. Siguro naging peaceful resolution para sa kanya ang kahit mahirap pero layuan ka. Kasi ayaw niya ring madamay ka. Lalo na't yung taong kasama niya ngayon ay hindi papayag na maging maligaya siya. Ganun no? Maaari kasi yung kasama niya ngayon kaya hindi sila masaya kasi yung isang yun ang nagloloko at itong person mo, napakabait niya. Forgiveness, you have to forgive yourself kasi somehow nagkasala ka rin sa connection na to. Parang nagmahal ka lang pero alam mong mali at sa maling pagkakataon. Okay, forgiveness.
Ayan. Nako, children. Your love life is being affected by children. Nako, lalo na siguro kung kayong dalawa, nagkaroon ng bunga inyong pagmamahalan. Or maari naman kasi yung person mo, meron din siyang mga sariling obligasyon. Tingnan pa natin iba pang messages. It is safe for you to love. Open your heart to give and receive the highest energy of all. Safe para sa'yo magmahal. Siguro, magiging safe na para sa'yo to love this person when this person is totally free. Doon magiging safe ang iyong pagmamahalan. Kasi sa ngayon, hindi safe eh. Kasi merong other party involved. Which is mahirap talaga. Complicated. No, kaya, pero darating din yung time siguro kapag itong person na to tuluyan na nakalaya doon sa taong yun, lalo na sa legal na paraan, magiging kayo. At lovers talaga kayo. Ibig sabihin, there's so much love between the two of you. Okay, maniwala lang kayo, magdasal, at i-let go na sa universe. Hayaan nyo na. Trust the process. Let go. Let God. Kung talagang kayo sa huli. Okay, so yun lang po. Maraming salamat po for watching. Please don't forget to like, share, comment, and subscribe. Follow me in Facebook and TikTok. Have a good day po and God bless.